umamin ka na, ikaw ay militar. Kaya anong ranggo mo? Sinumbudan ko sa mababa, sabi ko, total, ganun din lang ang pinapalabas nila at ako'y masasaktan din lang. Marami na akong nakikita sinasaktan talaga at meron naman nakakalaya. Sabi nila, pinapalaya kasi, kaya nakakagulo eh. Kung yung umaamin, pinapalaya, ay bakit ako hindi pa umamin? Papalayain din naman ako, ganun. Sige, aamin na ako. Sabi, sarhento ako. Sabi, anong ranggo mo? Sarhento. Yung totoo, ay sabi, anong ranggo ko talaga? Tenyente. Tapos sabi, sige, second, first. Nung ko lang naintindihan, bagamat ako naging CAT officer, hindi ko naintindihan na ang English sa tenyente ay lieutenant. No, sabi ko, first. Sabi, first lieutenant ka pala. Nung ko lang naintindihan, pati na, first lieutenant pala. Tenyente, madaling sabi, yun, nakachamba na ako, first lieutenant ako. First lieutenant Borromeo, Salbahayan, nagkaranggo na ako. Ngayon, aminado na ako, lieutenant ako. Ano ang serial number ko? Sabi niya, ano ang serial number mo? Sabi ko, ano nga ba numero? Ano ba letter ang nauuna? At ano ba sa nakalagay ang dash noon? Hindi ko alam kung ilan. Nag-isip nila ako ng sweepstake na yung numero. Sabi ko, 07132. Hindi ko naman, wala naman nag-review. Lilima yata nabanggit ko eh. Wala naman nag-ulit na, bakit kulang isa? Bakit sobra na isa? Sabi ko, tama yata. Baka hindi ko alam kasi kung ayos ba yun sa edad ko. Hindi ko alam paano magkaroon ng serial number. Sabi, sige. Magkano sweldo mo? Sabi, magkano kaya sweldo ng tenyente? Okay. 1,000. Binugbog ako. Hindi, teka muna. 2,000. Binugbog uli ako. Sabi, ano kaya ang sweldo talaga ng tenyente? Sabi, 4,500. Hindi ako nabugbog. Sabi ko, ay, nakachamba ako. First lieutenant ako, tapos yung serial number ko, tama. Ang sweldo ko, 4,500. Okay, bakit ang brief ko, ang dagta na, butas-butas pa. Hindi nyo nasusuri, dadalawang brief ko. Ganon ko, kung papatawa ko sa sarili ko, biro ko sa sarili ko, hindi lang napag-aralan yung brief ko, ilang taon na yata yun. Yun. Hindi, sa madaling sabi, ganon. Tapos, sino ang aking na-convert? Imposible raw na sa loob ng 8 taon, wala akong nakumbinsing mag-DPA. So, ako'y talagang madadamay ang walang kasalanan. Hindi man po pwedeng hindi ako magsasabi ng pangalan dahil aminado na akong DPA ako. Nagsabi ako ng mga nakagalit ko sa loob. Yung nakakabangga kong alam ko matigas ang ulo. Sige nito, sige niya, sinabi ko na sinabi, 5. Ayaw nilang pumayag. Sabi nila, kumpletuhin mo. Lahatin ko na nga yung fighting unit. Sinabi ko na, 38 yata yung sinabi ko. Naku, nang reviewin sa akin. Paano mo napatunayan isa-isa yan? Sige. Kailan mo na recruit, magkano binibigay mo? Ay, bugbog na naman ako. Yun. Hindi ko alam kung paano. Binawi ko lahat. Nagre-retract ako. Ang tawag nila, nagre-retract ako. Binawi ko na lahat yung sinabi ko. Hindi talaga ako DPA. Bugbog ako noon. Ang sabi sa akin, mamaya, November 1 kasi sabi, mamaya, November 1 ngayon, mamaya alas 4 ng hapon, paghuni ng ibon ng kalaw, patay ka. Sabi ko, wala na akong magagawa. Ako hindi DPA. Bahala kayo. Tinanggap ko na ng kamatayan ko. Sabi ko, wag na lang ako bitin. Patayin nyo na ako. Tanggap ko na. Ang tao pala, ganun eh. Pagka hindi mo tanggap ang kamatayan, masakit eh. Pero dahil handa na ako, sabi ko, hindi na masakit yun. Sabi ko, sige. Ngayon, kami 7 napapatay, November 1. Yung sa detention 2, yung sa kasama ko, kami 2. Sabi ko, Boyet, papatayin daw ako mamaya. Sabi ni Boyet, ako din. Sabi ko, ano kayang pakaramdam mo? Ano kayang pakaramdam mo pinapatay? Sinasaksak dito siguro. Ang sakit na. Bahala na. Wala na ito magagawa eh. Papatay na tayo. Bumagyo ng tanghali, November 1. Naalis yung mga bubong namin. Tapos hindi nakapaghukay sila. Humuni na yung kalaw sa hapon. Madilim na. Hindi pa kami naalisan ng kadena. Hindi pa kami pinaghuhukay. Ay, buhay tayo. Tapos nakatulog kami ng magdamag. November 2 na, umaga. Wala pa rin. Hindi na makapaghukay. May bagyo pa rin. November 2 tanghali, ayun, makagawa na ng sila. Nung November 2, dapat ay papatay na rin kami dahil nakalampas kami ng November 1 eh, bumagyo. November 2, umaga, hindi pa rin kami mapapatay dahil malakas pa rin ang hangin, naalis pa rin yung bubong. Kaya hindi pa rin sila makakapaghukay na nabasa na yung mga damit ng mga magpapatay sa amin, kaya bago na kami patayin, parang yun muna ang gamit nila dahil wala silang mabihisan, gano'n. Tapos tanghali, November 2, may dumating na mensahe na i-hold ang torture, i-hold ang aresto o pag-aresto, i-hold ang pagpatay. Noong kami nakasalang na papatayin, kami 7. Malaking tulong para sa akin yun. Papasalamat ako at eto, buhay nga ako.
Pero kung susuriin, kung titimbangin, kung alin talaga nagligtas sa akin, palagay ko, nagpapasalamat ako sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa kalikasan. Dahil kung hindi bumagyo, November 1, patay ako. Bago dumating yung message nila sa Turo Campo, na i-hold ang pagpatay sa amin. Patay na kami. Tingin ko, yun, ang isang parang trahedya, isang milagro para sa buhay ko yun. Yun, kung pag-uusapan yung mga ilang ginawa nila sa mga kasama namin noon, natatandaan ko yung isang matanda na taga-Infanta, kung tawagin ay si Tatang. 63 anyos siya, halos wala nang ngipin sa taas maputi ng buhok niya, maputi ng balbas at bigote niya. Halos hindi na nga makalakad. Sinisipa siya ng mga gwardiya pag napapatay sa luwal yung matanda na sa hirap na. Tapos, ayon sa mga nagkwento, dahil yung matanda na yun ay nakailang buwan ng bihag. Ako'y isang buwan lang at 9 na araw na bihag Yung matanda na yun ay ikinadena dito, may kadena siya. Tapos ibinitin siya ng 6 na araw at 6 na gabi sa bitinan. Ngayon, dahil yung matanda na yun ay may sakit na yung diabetes, yung hindi ba siya, kapag nagsugat hindi na gumagaling yung sugat niya. Yun, yung kanyang pulso ay lumaki ng gasilaki ng binti natin dito. Ibig sabihin, yung kadena lumubog at pumaga na ito, na mas malaki pa dito sa kanya ng ganito. Sa kanyang kamao, mas malaki pa dito. Kaya yung kadena nakalubog, tapos yung matambok yung laman. Kaya nung inalis yung kadena, kita na yung buto dito, tapos may mga uod na maliliit. Tapos hindi na siya kinadena noon, yung matanda hindi na rin makakain. Ay, hinahabhab na lang yung pagkain na binibigay sa kanya. Parang nababaliw na rin yung matanda dahil sa gutom, dahil kami tigkakapiraso lang ang kain. Nakakita siya ng sabon. Kinain niya yung sabon. Tapos pinagmumura siya dahil bakit kinakain yun. Hindi na niya alam ang ginagawa ng matanda. Ang sabi, ipapagamot daw yung matanda na yun na taga-Infanta. Inusong siya palabas. Pagkatapos pagdating doon, ibinalik yung sako. Sabi, isinakay daw sa bangka. Papadala daw sa doktor. Pero ayon sa kwento na, nung nito ko na lang huli nakuha yun, yun daw ay inihulog na lang sa balon. Ayon doon sa bantay, kahit na makuha natin yung dating mga gwardiya na yun na ayaw talaga doon sumunod, kaya lang obligado. Yun ay inihulog sa balon, tapos tinapakan ng muka. Hindi na siya ang standard na pagpatay kasi doon, pinapalo ng bareta dito sa batok para makatulog. Tapos sinasaksak na ng bayoneta dito, tsaka dito, para matiyak na patay. Yung batanda na hindi na sinaksak at tinuntungan na lang sa muka, tinabunan ng lupa. Akala ay siguro ay patay na, binitiwan ng paa, bumangon pa yung matanda. Tapos tinapakan ulit, tinabunan at sininsin yung lupa. Yung isa rong kasama namin, si pangalan nito, Anaceto Asidilio, taga Barrio San Antonio, Kalayaan, Laguna. Kung tawagin si Karuding Baang, dahil halos pagbiglang tingin para si kay Rudy Fernandez. Yun ay nagkaroon ng sakit na hepatitis dahil sa matagal ng pagkakabilang guro at lagi binubugbog. Kung ano-ano pati mga madudumi ng mga pagkain, lagi kami nababasa. Nagkasakit siya ng hepatitis. Yung iihilang siya, nabubuwal na. Sabi, papagamot din daw yun at baka makahawa pa sa amin. Dinala rin yun. Yun dahil hindi na rin pinalo, hindi na rin yung sinaksak. Tinapakan na rin yung sa mukha at inilubog doon sa putik. Dalawa yung, sa tingin ko, hindi na talaga makatao yung ginawa nila noon. May ilang pang mga kwento na sa amin, yung mga bantay na malalapit talaga sa amin, na sumunod lang talaga sa Task Force Milito Glor. Na yung mga babaeng pinatay, mga kabataan pang yun, sila Sandra, Paula, Jubel. Na yun daw, kaya daw dahil hindi ko nakita, yun ay bago patayin ay ni-rape muna nung mga Kasi kung susuriin, bawal yun sa NPA. Hindi man sa propaganda ko sa NPA, bawal yun. Pero ang trato sa mga bihag, kahit ikaw ay opisyal na NPA dati o ano pa mang posisyon mo, kapag ikaw ay espiya na napagdudahan o ay ginapos at itinuturing na kaaway, talagang hayop ng pagtrato pag espiya. Hindi itinuturing na tao. Kaya sinasabing inaahit ito, ginakalbo yan, tapos kung ano man gawin sa'yo, pwede kang upuan. Wala kang gagawa. Kaya mga babae bago patayin, nire-rape muna. So ikaw yung pakiramdam mo noon, yung nahatulan ka na nga, November 1, papatayin ka na. Ano yung naiisip mo noon? Yung siyempre ikaw matagal ka na nagsilbi dun sa kilusan, tapos hahatulan ka ng ganon. Ang tingin ko noon, mga nasisira ng ulo ng mga NPA doon sa kampo na yon. At halos masira na rin ang ulo ko. Gusto ko na magsisigaw.
Hinamon ko na mga bantay, sabi ko, barilin na ako, no, okay nakabitin. Barilin nyo na ako, talagang mga nasisira ng ulo nyo. Hinamon ko na lahat, para magalit sa akin, barilin na nga ako. Pero pinagsusuntok na lang ako, hindi ako pinapatulan. Ang tingin ko mga nasisira ng ulo ng mga naroon. Pati si Ka Roger, pakitingin ko sira na rin ang ulo. Kasi matagal kami magkakasama, hindi niya maipagdepensa. Magkasama kami sa unit, sa fighting unit nung nagpunta kami ng Batangas, hindi niya ako maipagtanggol. Kung ako magpapahama kasi, magkasama nila sa Turo Campus sa Sariaya, nung hindi naman ceasefire, nung nagbubuo pa ng NDF na yun doon. Alam ko, ako yung intelligence officer, labas-pasok ako sa bayan, punta ako sa bundok. Ako ipatitimbog ko sila, ano pang hahanapin ko? Malaking kwarta na yun sa tingin ko. Hindi ko sila, wala nangyari sa kanila, walang bulilyaso ron. Ibig sabihin, hindi niya ako maipagdepensa. Yung asawa ko mismo, may anak kami. Mahal niya yung anak niya namin, mahal ko yung anak namin. Hindi niya ako maipagtanggol. At siya pa pala nagdidiin sa akin. Sa tingin ko, nasira na talaga ang mga ulo ng mga tao. Bakit ka naman idiniin ng asawa mo? Ang natatandaan kong ikinagalit niya sa akin, hinihikayat ko siyang bumaba na sa NPA. Yung umalis na, sabi ko, Bing, kaya anak tayo. Di ba, hindi ka makatiis, halos 1 buwan lang na nasa unit ka, gusto mo mapuntahan yung bahay natin. May bahay kasi yun sila, tapos nandun yung anak namin. Tapos ako, lagi ko naisip yung anak namin, dinadalaw-dalaw ko rin. Kahit na bahagi ng trabaho ko yung gagampang ko sa bayan, intelligence operation, pasok ako doon sa aming bahay, 1 oras, 2 oras, para lang makalong ko yung anak namin. Sabi ko, pareho nating mahal ang anak natin, magtahimik na tayo. Ang nanay at tatay mo naman, malawak ang lupa. Ang tatay at nanay mo nasa estates. Ang mga kapatid mo, maganda naman buhay. Humingin lang tayong 1 kalahating hektarya, doon lang tayo magbahay, magnegosyo lang tayo kung ano-ano, basta mabuhay tayo, tahimik na tayo. Sabi niya, kahit mahal ko anak natin, ayoko pang umalis sa NPA. Yun, at inirekomenda niya yun, isinumbong niya ako. Yun ay mabigat na kaso. Ang gusto mo bumaba ay gusto mo pa magdala, bawal yun sa NPA. Kaya yun, kinasuhan ako na ako isang DPA at gusto ko pang sirain ang organisasyon. So yung bumaba yung order nila sa Turo Campo na itigil yung pag-torture, yung mga pagbibilanggo, ano naman ang naging dahilan nito at nagbaba sila ng ganong klaseng order? Ayon sa pag-uusap na namin, nung ako'y nakalaya na, dahil nung kami lumaya kasi magkakasama na kami dun sa isang bagong kampo. Sabi niya, kaya na sila natutong mag-review dahil sa bawat linggo, sa bawat buwan, nagpapatay. Mula Abril kasi ang pagpapatay, yung Operation Missing Links na yan, OPML. Abril hanggang, sabihin mo na hanggang November. Sa bawat buwan, nagre-report ang Milito Glor sa Central Committee na ilan ang pinapatay, ilan ang papatayin at ilan ang aarestuhin. Tapos saan mga aarestuhin yun, ay nadamay na hanggang sa Central Committee. Yung mga kakolektive nila sa Turo Campo, itinutugaan na rin ng iba. Tapos yung nasa Task Force Milito, pati yung sa Milito Glor Command, natatakot na sila sa isa't isa na hindi lumalaman ang lumalapit na may baril na dala, baka sila itutukat at aarestuhin din. Nagkakatakutan na sila. Kaya iniulat nila yung ganun, nagpapanik na sa loob. Kaya naobliga sila sa Turo Campo na bumaba at imbestigahin ano bang ginagawa nyo dito. Yung pala, gumamit ng torture. Hindi alam ng nakataas na gumamit ng torture. Bawal yun. Kasi anumang impormasyon gusto mo makuha ng tiyak ka, ay huwag kang gumamit ng torture. Yun. Isalaysay mo, Ka-Aris, kung paano nangyari na ikaw ay napabalik na sa pamahalaan. 2 buwan, Enero hanggang Pebrero, pinag-aralan ko kung ako'y mananatili pa sa Kilusan. Kasi nakita ko sa loob mo lang taong ko serbisyo, parang sa lahat ng mga paghihirap kong lahat dinanas kong gutom at hirap, nasugatan ako ilang beses, nataya ang buhay ko sa labanan. Lahat ng hirap kong yun, nabaliwala at naaresto ako. Ibig sabihin, kung ako'y kikilos uli, ano kaya naman ang katumbasan naman ito? Parang useless na naman, parang walang kwenta. Sa tingin ko, sabi ko, buti pa ako umalis sa Kilusan. Siguro naman ako kung alis, hindi naman ako kaaway. Hindi naman ako magpapapatay, hindi ko magpapatay yung mga kasama ko. Ako hindi magpapahamak ng sibilyan, magtatahimik na lang ako. Hihingin lang akong amnesty, tatahimik na lang ako, sabi ko. Yan, pinag-aralan ko kung tama ba o hindi. 2 buwan ko pinag-aralan yun. Tama ba, hindi. Tama ba, hindi. Desbentahe at bentahe na gagawin ko. Tumimbang talaga sa akin na Marso, susurrender na ako. Ngayon, ang pag-surrender, pinag-aralan ko rin saan ako susurrender at paano ako susurrender. Pinag-aralan ko kung paano pag-surrender ko. Nagpadala ko mensahe doon sa PC detachment, sa CO, si Sergeant Sanao ng PC sa 2 Trippers. Sabi ko, may problema ang Southern Tagalog, ang CPP NPA sa Southern Tagalog. Dito laganap ang yung mga pagpatay sa mga NPA, mga kasamahan namin, at ako isa sa biktima. Itong problema ko, gusto ko nang umalis sa NPA. Ano ang gagawin ko? Paano tayo magtutulungan? Ganun ang detalye ko. Ang sabi ng mga PC ron, sabi naman tayo, no? Sabi ng mga PC, kasi tingin ko kasi maliit eh. Yan ako, sira lang ang ulo niyang NPA na sinasabi niya, wala lang magawa yan.
Siguro civilian niya. Ibig sabihin, hindi niya masukat ang sinasabi ko. Region eh. Region ang pinag